So ayun, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol or related na naman ito kay Mayor Alice Guo. Ano? So I think about ito sa some kind, nagrehistro daw sa birth certificate niya na tinegi daw. So yun yung panonoorin natin, tingnan natin kung may makita tayong something dito at yun, alamin natin kung totoo ba to. So yun, ang video ito ay from PH Showbiz Update. So meron itong pamagat na meron itong pamagat na chinugi taong nagrehistro sa birth certificate ni Mayor Alice Go. Actually, may nakita akong balita about dito kasi ano talaga siya medyo shocking siya kasi bago pa lang or recent pa lang, like what, why, or whatsoever, something like that. Maraming tanong, pati taong bayan naguguluhan. So yun, bago natin simulan, PH Showbiz Update, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan, supportahan nyo yung YouTube channel natin, Filipino Noisy. So hindi na natin ito patatagalin pa, pagkagawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Chinugi, taong nagrehistro sa birth certificate ni Mayor Alice Guo. So, yun, like, comment, share, subscribe. Start. Breaking news, isang nakakagulantang na balita ang bumungad ngayon sa mundo ng social media. Ulit. Wait lang, lakasan natin. Breaking news, isang nakakagulantang na balita ang bumungad ngayon sa mundo ng social media. Nako. Lalo na sa patuloy at mainit pa ring pinag-uusapan ang isyu ng Bambantarlac na si Mayor Alice Guo. Natagpo ang wala ng buhay ang taong nagproseso at nagrehistro sa... Wait lang ha, kita nyo yan guys. May 26, 1972, tapos natsugi siya May 31, 2024. June 5 pa ngayon eh. 'Di ba? So bago pa lang talaga, like natsugi to ngayon lang na lumabas tong issue to. So di din natin alam kung ano talaga yung totoo, but the way nga na analisahin siya ng karamihan or ng taong bayan is baka something na connected ba. Pero yun nga lang, di natin alam kung alin ang totoo kasi ano pa lang naman yan hinala pa lang. So abang-abang lang tayo sa mga kalalabasan pa ng investigation or whatsoever. registered na birth certificate ng controversial mayor ng Bambantarlac na si Mayor Alice Guo. Grabe. At ito ang kanyang mapait na sinapit. Halina't sabay-sabay nating panoorin at alamin ang video ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. So yun, Maraming support nyo rin yan, PH Showbiz Updates. salamat! Paalisin na ang Pogo sa Pilipinas. Yan ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros. Lalo't mas nakumbinsi raw siya na banta ito sa national security. Agree ba kayo doon? Kayo din ba? Abot ng 4 na oras, ang executive session ay sinagawa ng Senado para talakayin ang mga problema na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Yan din, Kasama sa mga ahensya ng dumalo ang National Security Council o NSC, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, Anti-Money Laundering Council o AMDA, at iba Dami. pang security at intelligence service ng gobyerno. Close Ang dami, di ba? ang meeting para panatilihing confidential muna ang mga binahagi ng inimbitahang resource person. Pero matapos ang sesyon, mas lalo raw nakumbinsi si Senator Risa Hontiveros na panahon na para iban ang POGO sa Pilipinas dahil Tama. banta na raw ito sa national security. Hindi na bago ang mga eksenang ganito tuwing nire-raid ang mga illegal na POGO. Actually, kahapon meron na namang na-raid. Like, grabe din yung kalokohan ng Pogong yun. Like, grabe no, halos lahat pala ng Pogo. Bakit ba kasi binibigyan ng mga permits yung mga yan eh? nadayuhan na nahuhuli at nadadawit para sa krimen ng ilan, partikular na ang mga Chinese. Sila ang sentro ng investigasyon ngayon ng Senado kasama si Bambantarlac Mayor Alice Guo, na kinisyon din ang pagkatao at nadadawit sa iligal na operasyon ng POGO sa Tarlac. Ayon kay Senator Hontiveros, mas lalong nadidiin ang alkalde at mga POGO matapos ang executive session kahapon. Nauugnay din kasi ngayon ang Chinese Communist Party o CCP ang ama ni Mayor Alice na si Angelito Guo, kaya malaki ang... Yan din. Pwede rin. Pwede din siya kasi yun nga, labas-pasok naman din siya sa China tapos ang yaman din ng tatay niya, 'di ba? So di mo rin talaga mawawala na pagdudahan din siya ng karamihan na sobrang laki ng pera pinapasok mo dito. Like si Mayor Alice Go na nga mismo yung nagsabi na pinapaldalahan po ako ng tatay ko, Your Honor. 'Di ba? kanilang hinala na hindi talaga tunay na Filipino citizen ang alkalde. Nako. Dahil sa mga impormasyong naibahagi sa executive session, umaasa si Senator Risa Hontiveros na irerekomenda ng National Security Council kay Pangulong Bongbong Marcos na paalisin na ang mga POGO. Yun. Bagamat may nakahain ng panukala sa Senado para iba ng mga POGO,
pwede naman daw itong aksyonan ng Pangulo. Sa susunod na raw na public hearing, pahaharapin si Mayor Alice Guo kasama ang taong nagrehistro at nagproseso sa kanyang registered na birth certificate upang mabigyang linaw na kung saan nga ba galing at kung ano nga ba ang tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Alice Guo. Tapos? Samantala, isang nakakagulantang na balita ang bubungad ngayon sa social media, lalo na sa Grabe no, totoo ba to guys? Verified na ba to? Kasi hindi pa din ako nakapag-research, like ngayon ko pa lang siya nakita, ano? React agad eh. patuloy at mainit pa ring pinag-uusapan ang isyu ng Bambantarlac Mayor Alice Guo. Natagpuan kasing wala ng buhay ang taong Grabe. nagproseso at nagrehistro sa late registered na birth certificate ng controversial mayor ng Bambantarlac na si Mayor Alice Guo. Kaya Ano ba yun? Ano ba sa tingin nyo? Coincidence lang ba yun? Or may something? Kasi may may dinedo or pinadedo si Gilbert Mea Flores ang nagrehistro ng birth certificate ni Alice Guo. Question mark lang naman siya. So, ano din siya? Tawag dyan, hinala pa lang. But you know, kung mapapaisip ka ba, coincidence lang ba yun? Diba? Nagtatanong lang naman. tanong ngayon ng maraming Pilipino, bakit kaya ito pinatumba? Nako. Nitong May 30, dinuko umano ang nagrehistro sa birth certificate ni Mayor Alice Guo na kinilalang si Gilbert Flores na kababayan rin mismo ng nasabing alkalde sa Bambantarlac. Nako. At nitong May 31 natagpuang wala ng buhay si Gilbert Flores dahil umano sa mga hindi pa nakikilalang mga sospek. Totoo ba yun? Biningbing min. Totoo ba to? Akala ko ano lang eh, normal lang yung death niya eh. Like for example, sakit or ano ba, accident. But ito biningbing eh. Grabe. Talaga ba? Grabe naman talaga kung ano Coincidence lang ba yun? Matatanda ang nakatoka na sana sa susunod na pagdinig si Gilbert Flores upang sana sa mga katanungan ng mga senador kung ano ang kanyang koneksyon sa nasabing alkalde at kung paano niya naproseso ang birth certificate ni Mayor Alice Guo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot. Sa Facebook post na ibinahagi ng anak ni Gilbert Flores ay nakikiusap ito na wag na umanong ikalat pa ang crime scene ng kanyang yumaong ama. Nais po naming ipaalam na ang aking ama ni si Gilbert M. Flores ay pumanaw na. Kami po ay nabigla at labis na nalulungkot sa mga nangyari. Pero nais Grabe no. So ano din siya from hindi sa Tarlac siya ibuburol. Mamayang hapon June 1. 5 days ago na. Ba't ngayon lang to lumabas? Ipaalam na si ama namin pero nais namin magpasalamat sa mga tumulong nagpadala ng kanilang pagkikiramay. Kung maaari lamang po, wag nang ikalat ang mga larawan ng scene of the crime bilang respeto na lamang sa amin at sa aming ama. Tama. Buti lang din, di naman pwedeng i-release yun dito sa social media kasi ano yun eh, parang pasok yun sa, anong tawag dyan? Gratifying ba? Hindi. Basta something like that. po naming magpasalamat sa mga tumulong at nagpadala ng kanilang pakikiramay. Kung maaari lamang po, wag nang ikalat ang mga larawan ng scene of the crime bilang respeto na lamang sa amin at sa aming ama. Grabe. Ito ay base sa ulat ng kilalang doktor at vlogger na si Bertini Cataluna Kusing na kanyang ibinahagi sa kanyang social media. Sa Oh, gayon, yun yung nag-vlog. Siya yun. patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ng Tarlac ang pagdukot sa nagproseso at nagrehistro sa birth certificate ni Mayor Alice Guo. Grabe, pinadukot pa talaga. Diyos ko po. Men, if ever na totoo yun na pinadukot or pinadedo siya, kasi yun nga, pinabeng-beng nga, di ba? Grabe, nakakakilabot, May something pala talaga dito, Gaggers. Parang pelikula lang eh. Akala ko sa pelikula lang yun nangyayari, men. Na yung mga supposed to be na ipapatawag sana for questioning or for interview ay didido, di ba? Didido. Hindi natin gamitin yung harsh words kasi maano tayo dito sa YT. Pinabing-bing eh. Grabe, nakakakilabot, men. Yung island ko, malapit na malapit talaga siya sa naval base natin sa Sanctuary Point. Kahit aling Pogo Hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, Yan! ay kakailanganin paalisin din. Boom! Grabe, nice yun. Gusto ko yung ni Mayor, nagkabaliktad na Senator Risa Hontiveros, men. Paalisin talaga yung lahat ng Pogo. Actually, may sabi naman si Senator Risa dyan, na sabi niya nga na iniintay na lang yung pirma ng Pangulo. Kapag pinirmahan niya ng Pangulo, automatic
wipe out daw lahat ng pogo dito sa Pilipinas. I think goods yun para naman wala na tayong kaba or ano, 'di ba? Kasi I think kahapon lang may bago na namang na raid na pogo eh. Tapos yun mga illegalistas din. Even before that, may mga ganong concern na na yung pagtatayo ng Pogos doon, baka parang smokescreen lang siya. Tama. Surveil yung naval base natin sa Cavite. That's why yung tanong Grabe, no? Pati yung naval base natin. Yan din yun, men. Yan din yun talagang, nakaka-alarma dyan. Yung maglalagay ka kunwari ng pogo, tapos yung pogo mo mala fortress. Like, ano siya, parang build up siya na, parang base ba? Like, di basta-bastang base na kapag papasukin mo mula sa labas ay mahihirapan ka talaga. 'Di ba? Ngayon pa talaga minha na alam naman natin 2016 nagsimula yung some kind girian between China tapos ngayon dito sila naghahari-harian. Tapos ang kakapal pa ng mga apog may na kapag i-check mo dadaan muna sa butas ng karayom yung mga magche-check sa pogo na yan. 'Di ba? May time pa sila to escape. Grabe. sa NSC at kay Presidente kung ang Pogo ba ay banta sa national security. Banta Dahil talaga. may ganitong posibleng aspeto sa lahat ng Pogo hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganong aspeto. Si retired Brigadier General Jerry Zamudio, may pinadala po siyang mga information. Galing daw po ito sa isang dating Deputy Director General ng National Security Council doon sa isang island sa Cavite. Grabe. Approximately 30,000 Chinese nationals reside and work on Pogo Island, Cavite, formerly Island Cove Resort. And then all consumables such as beer, snacks, and soft drinks served and sold on the island are China-made and package. Nako. There are at least 2,000 Filipino construction workers on the island. How China-made pa. Oh, ano yung mapapaliwanag yan? Though, may sasagot naman dyan. Mostly naman sa mga product dito sa Pilipinas, China-made. Pero ganyan, bakit halos lahat talaga? Or parang ang nagiging labas kasi niyan, parang nagsusupply talaga sa kanila, taga-ibang bansa, di ba? Or yung China mismo. Yan lang naman eh. Siguro, maki-questions sila, bakit saan nyo to dadalhin? Or siguro ayaw nila ng mga transaction mula sa labas. Kaya from China talaga yung mga mga products na inaano nila, di ba? Do you think? Kasi ayaw mag-iwan ng mga bakas ng mga to eh. Matitrace sila eh. housed separately. The island employs an airport-style Iwan din entry natin. system with computerized, colored, and numbered passes. A restricted VIP housing block which no Filipinos can access Ooh. overlooks the Philippine Navy's Sangley Point Naval Base. Kung matuloy yung Yan din bakit no Filipinos access granted or hindi pwedeng manghimasok yung mga Pinoy sa mismong lugar na yan. May some kind tinatago ba sila? 'Di ba? So bawal din palang yan, imbestigahan. Kasi parang sila, intended for them lang talaga. Nako, baka may tinatago yung mga yan dyan, Baka mayroon ng mga nuclear dyan. Nako. Di natin alam, di ba? Malay natin. aksyon sa rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na iban ang POGO sa loob ng 3 buwan. Kung pagkatapos ma-find 3 buwan lang, dapat habang buhay. nalayos itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong irerekomenda naming paalisin na ang POGO sa Pilipinas, then kahit aling POGO hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Dapat lang. Yung sa ini-insinuate naman nila na nanay niya. Mamaya na tayo makinig dyan. Kasi baka mainis lang tayo. Doon talaga nabilib ako doon sa sinabi ni Senator Risa. Yun yung magandang proposal. Kasi parang halos lahat ng pogo dito may mga kabalbalan eh. Though hindi ko nilalahat pero hindi din naman natin alam, di ba? Kasi yung iba baka tahimik lang dyan. Baka may something din. So dapat pala imbestigahan lahat ng pogo ngayon para mapag-alaman or malaman na natin ang buong katotohanan at the same time yung mga surprise lang na ba. Pero I think yung iba baka na sila. Naglilinis na yung mga yon. Tuloy. Ali Wanyi, hindi naman niya pinapakilala na nanay yun. Kundi, part of the incorporators at tsaka partner ng tatay niya. Partner meaning? Meaning, pwedeng partner as girlfriend, partner dahil isa siya sa
Nako. So, partner as girlfriend. Pwede ha? So, sa bibig na nila mismo galing. Consultant pa ha? Incorporator, ganun. Pero na-confirm niyo, ma'am, na girlfriend? I don't know, ay, hindi ko, I think girlfriend yon sa tagal Possible. 5 silang may-ari. Yung tatay, 3 anak, at saka ito, siningit. Grabe naman yun. na magkasama sila. Pero walang formal na pakilala na, ito girlfriend ko to. Hindi rin, wala ring formal na pakilala na Tita Nancy, nanay ko, na lang ganon. Wala. So, paano niyo nasabi, ma'am, na hindi si Wen Yilin ang nanay? Kasi kung nanay yun, ma'am, you will be proud na, Tita Nancy, this is my mother. Diba? Diba? And I can see yung Hindi din natin alam kung ano talaga yung pakay kasi Pinoy ka naman eh. 'Di ba? Tinago nga nila ng pagkahaba-haba yung yung tawag diyan. Kaya nga late yung registration ng birth certificate niya, 'di ba? Kasi may ayaw silang malaman or whatsoever siguro. Kaya ganun. Siyempre ikaw, Pilipino ka eh. 'Di ba? Do you think? Something like that. Di natin alam talaga. Ano lang naman to, mga haka-haka or kuro-kuro lang naman. Especially, ano lang din, majority ng mga netizens, yan din yung mga iniisip. Kayo ba? Naniniwala ba kayo na hindi niya nanay yan? Or naniniwala kayo na nanay niya yan? Ewan. May kanya-kanya naman tayong opinion dyan eh. Opinion in lang. terms of affection, Di natin pwedeng i-claim. mother ako eh. I can sense kung yung anak mo will treat you really as a mother kung ikaw yung mother niya. I don't Pero think in the so. case of Miss Alice, hindi ko nakita yun eh. Para siyang stranger lang na Malabo namang makita yon sa mata lang. Maniwala pa siguro ako kung ikaw mismo DNA mo or DNA test mo. Pero kung yung ano-ano ka lang na hindi nanay, nakikita ko based sa observation ko. Pero what if yan talaga yung plano nila? What if lang naman, 'di ba? Na ayaw nilang magpakilala na family talaga sila, nanay or whatsoever. Possible din 'yun, 'di ba? Kung sinasabi mo na possible na hindi niya nanay 'yun, possible din na nanay niya 'yun. 'Di ba? May mga ganun-ganun din, ano ka pa. kumbaga existing yung tao na yun because of the father. Ngayon, dahil mahal niyang tatay niya, respeto lang yun. Mm. Hindi naman niya pwedeng yung Tapos Chinese i-check. talaga? Kasi kung ang happiness ng tatay din niya ay nandun, anong magagawa niya? Okay. Tama. Okay Si naman Alice yun. Leal, ma'am. Sorry, Amelia Leal. Na-encounter niyo ba yung name na yun, yung person na yun? Wala. Oh, Just, ba't di mo masagot yan ngayon? 2012 ako nag-start. So, I don't have any knowledge about the mother. And never na mention. No. So, kaya sila yung spy? Ma'am, hindi. Huwag kang Oh, never na mention din. Dapat, sabi mo nga, alam mo or kaya mong basahin. Hindi dapat, nung time din na yun, naging curious ka din kung sino ba talaga yung nanay mo? Sino ba si Amelia Leal? Di ba? Wala yung spy na yan. Yung spy ba, isang negosyanteng, isang batang magbababoy, tapos paparatangan mo na spy. She has been here for more than 10 years doing business in the Philippines. Naku. Meron ho siyang Philippine passport. Yung passport niya, merong tatak na may Chinese visa siya pag nagpupunta siya ng China. Hindi naman po pwede ang dual citizenship or whatever sa China. Sa fingerprints alone, I don't think hindi nila madidetect yun kung citizen siya o kung may database siya doon. Diba? Okay. Yun yung argument niya. So, sige. Sabihin na natin, imposible maging spy yun. Kasi negosyante magbababoy lang. Di naman yun yung point eh. Sige, sabihin na natin na hindi siya talaga spy. Pero, ano yung mga pinaggagawa nila doon sa Pogo? Yung Pogo Hub mismo. 'Di ba? Bakit siya nalilink doon sa Pogo? Sabihin na natin na hindi siya spy ng China. Sige, yun na yun. Pero what if siya, some kind accessory siya or ano ba? What if din siya? Siya yung tawag diyan. Kasi parang sinabi ni Senator Win dati, enabler eh. Enabler ng Pogo. So what if ganyan lang siya?
'Di ba? Bale yun lang yung ano niya, function niya na okay, yung function mo dito ka ha, maging mayor ka, tapos ikaw nang bahala kapagka may mga requirements na isinumite yung Pogo, palusutin mo, something like that. Possible din yun, 'di ba? Hindi siya yung tipong spy na mga assassin type of spy. Hindi siya yung mga spy na information type of spy like kumukuha talaga ng impormasyon. Hindi siya yung gano'n. Pero pwedeng tingnan mo yung part or yung portion na siya mismo yung mayor na nagpapalusot dyan sa Pogo. Na okay, na-approve ko, siya pa mismo nag-apply, siya pa mismo presidente, di ba? Sabihin na natin na hindi siya yung nag-iispiya. Pero yung Pogo na dinadala niya, yun yung gumagawa ng pang-iispiya. 'Di ba? Yung mga hacking sa government, yung mga scamming. Yun. 'Di ba? Hindi yung nililiteral na malabo siyang maging spy. Okay, malabo siya maging spy. Pero yung spy naman, marami naman yang marami naman yang I think siya, function, 'di ba? Sabi nga nila, merong spy na lookout, merong spy na assassin, merong spy na ninja, merong spy na fighter, merong spy na mage, 'di ba? May tank. Punta sa ML. Hindi. Kidding aside. Yun. 'Di ba? What if yun tawag diyan, inosente siyang tingnan, 'di ba? Sa labas like, okay, magbabawi lang ako. Pero syempre, di natin mawawala yun na kaya nagdududa yung mga tao sa kanya kasi nga siya yung mayor. Siya yung something na nagpalusot. Siya yung presidente. Siya yung pangalan niya mismo yung nandun. Connected dun sa Pogo. 'Di ba? Paano niya makukonsider na din natin siya na kasali siya if ever talaga na tawag diyan. Kahit nasabihin pa natin na sige, ipagpalagay natin na kasali siya. Pero hindi naman siya yung nang-i-scam, hindi naman siya yung nang-hack. Pero same pa din yun. Party pa din siya. 'Di ba? Kaya nga, if ever na mapatunayan talaga, good luck or goodbye talaga. 'Di ba? Paano mo ipapaliwanag yan ngayon? Comment ka nga sa baba. Kasi tinitingnan mo, malabong maging spy yan. Magbababoy lang. Negosyo, something like that. Mayor lang. Malaki kaya yung pwedeng gawin ng mayor kapag ka mga ganyan. 'Di ba? Malaki kaya yung impluwensya ng mayor, especially ganyan, Bamban. Halimbawa, Bamban yung hinahawakan niya. Sobrang laki na ng impact nun. Nasa likod pa ng City Hall, 'di ba? Sobrang lapit. 'Di ba? Alam naman natin na may mga ganyan din talagang tinatawag na taktika. Dati nga nung panahon nung yung naghahanap sila P. Duterte nung pinagbabawal na gamot. 'Di ba? Ang nila, syempre pinagtutugis-tugis nila yung mga ngayon, yung mga drug lord ngayon. So, syempre nagtatago-tago sila para hindi sila mahuli ng mga pulis, mga otoridad. Pero ito yung nakakatawa. Bakit doon mismo sila sa loob ng kulungan gumagawa or nagluluto ng ipinagbabawal na gamot? 'Di ba? Nasa kulungan na mismo. So paano ka pa matatakot na ikulong ka nandoon na sa kulungan mismo? Same lang din yan dito, 'di ba, na mas lalo talaga magdududa yung mga tao kasi Pogo Hub tapos malapit lang sa munisipyo or sa City Hall. Ano ba yun? Ganun lang naman eh. So, actually, yun din yun, si Mr. yung nagrehistro ng birth certificate niya. Grabe. Coincidence lang ba yun, guys? Nadedo talaga ha. May 31. My God, June 5 pa lang ngayon, 5 days ago. Kung saan daw siya, kung kailan daw siya ihaharap na sana. Saka naman siya dinukot at dinedo. Actually, i-check natin to kung totoo ba talaga to kasi nakita ko lang din siya ngayon tapos pinanood natin. Actually, shocking siya na kung may mga ganun man talaga na nangyayari. Siya nakakakilabot. 'Di ba? Like, grabe, coincidence lang ba yun? Kayo ba? Naniniwala ba kayo na coincidence yun or may foul play talaga na nangyari doon?
comment your opinion below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So I think hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Philippine Noisy is